Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ang kwentong ito ay tunay na karanasan ni Ada. Nagsimulang magkwento si Ada sa mga naging karanasan niya noong dekada 40 at 50. Hanggang sa mga panahon ito, buhay pa rin ang kwento ni Ada gawa ng nagpasa rin ito sa bibig ng mga taong nakakarinig ng kanyang kwento. Isa na si Lolo sa mga taong na bahagi nito. Ayon pa sa kanya, kamag-alap o manalamin ang mga tunay na magulang ni Ada. Si Ada ang bunso sa kanilang magkakapatid. 10 sila. Gawa ng napakarami nila at sobrang hirap ng buhay nito. Isang mabigat na pasya ang ginawa ng kanyang mga magulang. 2 buwan matapos maisilang ni Ada, ipinaampon nila ito sa mag-asawang dayo namang sa lugar nila. Sa kinargan pa doon na umanong nagsasama ng mag-asawang yon, hindi sila binibiyayaan ng anak. Diyan naman gamin na lamang ang kanilang pagdanais na magkaroon ng anak, dahil pa hindi nila ito kadugo. Sa kapanaryan ay sila pa lumapit sa mga magulang ni Ada at nakiusap sa mga yan na ampunin na lamang ang bata para hindi na ito maranasan ang hirap na nararanasan ng pamilya nito. Eksakto naman na nagkaroon noon ng manubang sakit ang nanay ni Ada. Kaya naman kahit ayaw pa nila, ay napigilan na silang ipamigay ang bata liyon. Lumapas sa kamay daw ng mag-asawang yun ng bata ay katakatakang bigla na naman silang nablaw sa lugar na yun. Bado yung napladsisiyan ng mga magulang ni Ada. Walang sino man ang nakakaalam kung saan nila ginala ang bata at kung saang lugar na sila lumipat. Mas lalo silang nagsisi nang may nakapagsabi sa kanila na yung mag-asawa pa na dayon may lahing aswala. May iilan umano sa mga kabarangay nila ang nakasaksi ng pagpapalitan niyo ng mag-asawa. At ang di umano'y pagkain ng mga ito na mamahidaw na karne. Inisip ng mga magulang ni Ada na marahil ay may ginawa na silang hindi maganda sa bata. Lalo pat sa bawat barangay na mapagtanuan nila na pinanggaliman ng mag-asawang yon. Iisa lang ang sinasabi ng mga ito. May lahing aswal ang mag-asawang yan. Kaya naman madalas silang paalisin sa kung saan lugar man sila napatira. Yun man balilan kung bakit palipat-lipat sila ng lugar na pinikirahan. Sa irong taon nilang paghahanap kay Ada at sa mag-asawang tumalay sa kanya, unti-unti silang nawalan ng pag-asa. Kung saan inisip na lamang nila na hindi na nabubuhay sa mundong ito ang kanilang bunso anak. Habang buhay nilang sinisisi ang kanilang sarili sa maling pasyang nagawa nila. Pero lingid sa kalaman ng lahat, minahal na pinaruga ng mag-asawang yan si Ada. Ipinuring nila itong parang tunay na anak. At habang lumalaki si Ada at nagkakaisip, wala siyang ibang kinilalang magulang kundi ang mga ito. Inakala niya noon na normal lamang ang mga napiipan niya sa mag-asawa. Ang paraan ng kanilang pamumuhay na naiiba sa mga pangkaraniwang tao. Noong 17 taon karawan ni Ada, ay doon na ipinatapat sa kanya ng kanyang inahan ang tulay na lahi ng kanilang kinabibidaran. Noong mga panahon na yun ay inakala ni Ada na katulad din siya ng mga ito. Kahit sa paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng kanyang mga magulang, laki na lakihan nun, na iba ang lahing pinagmulan niya sa nahi nila. Yung bilang unang pagkakataon na ipinakita ng mag-asawa ang tunay nilang anyo. Sa harapan ni Ada, ay unti-unti silang nagpalikal anyo na. Namirog ang mga mata ng bata. Na makita ang pagsalpot ng 2 malalaking papak.
sa likuran ng mga yon. Magilang pagtubo ng dalawang matutulis na pangilis sa kanilang bibig at ang pagsilpot ng mga makakapal na balahibo sa kanilang balat ay labis na ikinagulat ni Ada. Buong akala nila ay matatakot si Ada sa nasaksihan nito pero imbis na takot ang maramdaman niya, labis itong namangha. Tumalon-talon pa siya sa tuwa at niyakap ang mga kinilalang magulang. Hiniling pa niya sa mga yon na kung maaari ilipad siya ng mga ito at ipasyal sa impapawid. Ikinatuwa nila yon at sa unang pagkakataon, lumipad sila sa gitna ng dilim hindi para maghanap ng mabibiktima at makakain, kundi para tuparin ang munting hiling ng kanilang anak-anakan. Masayang-masaya si Ada ng mga sandaling yon, habang pinakikiramdaman ng malamig na hangin na dumadampi sa kanyang murang balat. Naisip niya na tulad ng kanyang nanay at tatay, ay nais din niyang magkaroon ng pakpak at lumipad tulad ng ginagawa nila. Nang tuluyan ng lumitaw ang bilog at maliwanag ng buwan, ay inihatid na nila si Ada sa kanilang bahay. Binilinan nila ito na matulog na sa kanyang kwarto. Nang makapasok na ito sa kanyang silid ay sumilip pa siya sa bintana para pagmasdan ng kanyang nanay at tatay na nooy lumilipad papalayo. Sa bawat araw, buwan at taon na lumilipas, mas lalong tumitindi ang pagnanais ni Ada na maging kagaya ng kanyang nanay at tatay. Isang araw, habang nasa pagkainan sila, naitanong niya sa kanyang mga kinikilalang mga magulang kung bakit sa tuwing kakain sila, nakahiwala yung pagkain na para sa kanya. Puro mga kanin, gulay, at nilutong karne ng baboy at baka ang ipinapakain sa kanya. Samantalang iba naman ang kinakain ng mga yon. Hindi sila kumakain ng kanin. Bagos tanging mga karne na hilaw ang kinakain nila. Kung iluluto man nila ang mga yon ay pakukuluan lamang nila ito saglit. Pagkatapos ay hahanguin na nila. Simulang magkaisip si Ada ay napapansin na niya ang kaibahan ng mga pagkain na kinakain niya kumpara sa kinakain ng mga yon. Gawa ng hindi kaagad nakasagot ang mag-asawa, ay bigla na lamang naisip ni Ada na dumampot ng isa sa mga karneng kinakain ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay dali-dali niya itong sinubo. Hindi niya maatim ang lasa nito kaya naman nailuwa niya yon. Lasang-lasa niya yung lansa ng karne at ang kakaibang amoy ng dugo. Bakit mo naman kinain yan? Sinabi nung hindi ka pwedeng kumain ng mga pagkain na kinakain namin eh. Pabulyaw na sabi ng kanyang nanay Meba. Yun ang unang pagkakataon na napagtaasan siya nito ng boses. Anak, balibat ta rin uman ang mundo. Hindi mababago na tao ka at mga aswang naman kami. Hindi mo pwedeng gawin ang mga babli na ginagawa namin. Sabat ng kanyang tatay Doring. Umiiyak na si Ada ng mga oras na yon. Pilit niyang sinasabi na nais niyang maging kalahi nila. Hindi naman lingid sa kaalaman niya na isa lamang siyang ampon at hindi niya kadugo ang kanyang nanay Melba at tatay Doring. Simula nang magkamuwang siya ay pinagtapat nila yun sa kanya. Pero sa kabila nun, pinapangarap pa rin niyang maging katulad ng mga magulang na kinagisnan niya. Halos magmaniklod siya sa pagmamakaawa na hawaan siya sa pagiging aswang pero ayaw pumayag ni Melba at Doring. Hindi umano nila gusto na matulad ito sa kanila. Maging mamamatay tao. Alang-alang sa kanilang kumakalam na sikmura. Hindi rin nila gustong kamuhian siya at katakutan ng mga tao tulad ng mga ginagawa ng mga yon sa kanila. Yun lamang umano ang paraan para protektahan siya ng mga yon. Isang gabi, hindi makatulog si Ada.
umiisip siya ng paraan kung paano niya mapapayag ang kanyang nanay at tatay na hawaan siya sa pagiging aswang. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa kanilang bodega. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagakba para hindi siya mapansin ng dalawang katakot-takot na nilal na nasa loob ng bodega noon. Sumirip siya sa mabipabintana at pinagmasdan ang ginagawa ng kanyang nanay at tatay na noon ay nasa anyong aswala. Isang bangkay ng batang lalaki ang nakita ng nakahandusay roon. Habang nasa tabi naman ito, ang kanyang mga magulang. Pinagtutulungan nilang himayin ang laman loob ng bata. Dinirikan binila ang leeg dito gamit ang kanilang matutulis na kuko. Nablagay sila ng mangkok sa papat ng leeg na may surat at hinayaan tumulo roon ang sariwang dugo ng bata. Lalo mapulo ng dugo ang mangkok ay hinigop ni Melba ang kalahati at ang napira ay inilum ng maridoring. Nang maitabas na nila lahat ng laman loob nito, ay sunod nilang pinira-piraso ang katawan. Galit ang malalaking tabak na karaniwang ginagamit ng mga matador sa palengke. Pagkatapos noon ay isinilid nila sa lalagayan ang mga karne niya at saka iniimbak at gagawin pagkain sa loob ng ilang araw. Na muli nang nakapagpalikan niyo ang kanyang mga magulang, bumalik pa siya sa kwarto. Hinayaan muli niyang makabalik ang mga yun sa kanilang kwarto at nakatulog bago niya gawin na ay biyang pumasok sa isipan niya. Nang masiguro niyang tulog na ang malayon, dahan-dahan siyang lumabas. Nagtungo sa imbakan nila ng karne. Kinuha niya ang gamanyoob na nakatira doon o nakatabiban. Pikip matayang nilantakan. Himbinga alimtana ang malansang lasa nito. At kakaibang amoy na malayong malayo sa mga nakasanayan niyang kainin. Nais Teto o bosing sa pag-aakalang kapag nakakain na siya ng karne ng tao, ay magiging katulad na siya ng kanyang nanay at tatay. Naggalat ang dugo sa dilid ng kanyang bibig, habang pilit pa rin nilululok ang mga ninuuya niyang karinon. Ramdam na niya na halos bumaliktad na ang alam sigura pero pinipigilan niya isuka ang mga kinaring niya. Nasa danong ayos siya nang makita siya ng kanyang nanay at tatay. Sa gulat nila ay mabilis nila siyang pinapasok sa loob ng bahay. Muli na naman siyang pinadalikan ng mga ito at sinabihang kalimutan na ang palarap itong watulad sa kanila. Nagmakaawa siya sa mga yun. Masaliman din siya ng pagiging aswang. Pero tanging pagtandi lamang ang naging sagot ng mag-asawa. Paulit-ulit nilang sinasabi na ayaw nilang dumating ang araw na tutubisin siya ng mga tao at walang awang papapayra. Tulad men ginawa nila sa iba pa nilang kamag-anak alaswala. Dahil sa paliwanag na yun, hindi na muli pang nagpumigit si Ada na maging katulad nila. Ipinalao niya sa mga yon na even man ay hindi magbabago ang pagmamahal sa mga yon sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang lahi. Lamuhay si Ada tulad ng isang normal na tao. Pinag-aral siya ni Melba at Doring hanggang sa makapagtapos ito ng kolehiyo. Sa kabila ng pagiging aswang nila, hindi kailanman nila pinabayaan si Ada. Ninahal nila ang kanilang ampon na igip pa sa isang tulay na anak. Nang sumapit ang ika-23 kaarawan ni Ada, napaalam sa kanya sina Melba at Doring na malangaso lamang ng mga hayop na ihahanda nila sa arawan nito. Pero sa kanilang pabalik sa bahay nila, ay kununa sila ng malalalim na sugat at nag-aagaw buhay niya. Ayon sa kanila, na-tsempuan umano sila ng mga maninubis na laswala na may kasama pang ang pinero.
Alos madurog ang puso ni Ada nang maita ang naging kalagayan ng kanyang mga kinilalang magulang. Habang naghihimalo ang mga yon, nagawa pa nilang sabihin ng mga tunay na pangalan ng mga tunay na magulang nito. Maging ang eksaktong lugar na tinitirahan ng mga yon. Napag-alaman niya na sa kabilang barangay lamang nakatira ang kanyang tunay na magulang. Halos magkasabay na pumalaw sa mismong harapan niya ang mga nilalang na nagmalasakit at naparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Ilang minuto lang matapos nilang pumanaw, ay bigla na lamang may lumabas na kulay itim na bato sa bibig ni Melba. Kusa yung nalaglag sa sahig kung saan siya nakahandusay. Na makita yun ni Ada, dali-dali niya itong pinulot at tinitigan. Alam niyang kapag nilulon niya ang batong yon, ay panibagong lahi ng mga aswang ang uusbong. Nang isusubo niya na yon, tila umalingaw sa kanyang pandinig ang boses ni Melba at Doreng. Naalala niya ang mga panahong pilit sinasabi sa kanya ng mga yon na kahit anong mangyari, ay hindi sila papayag na maging isa siyang aswang. Wala na siyang ibang nagawa kundi titigan ng batong yan, habang hinahayaang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, may dumating na mag-asawa sa bahay ni Ada. Nagpakilala yung babae sa pangalang Merna, na hindi umano'y bunsong kapatid ni Melba. Ipinakilala rin ito ang kanyang kasamang lalaki na si Pancho, na alin sa kanya, asawa niya. Minsan lang naikwento sa kanya ni Melba na meron itong kapatid na nagngangalang Mirna. Dahil doon ay hindi na nagdalawang isip si Ada, napatuloy nito, lalo pat malaki ang pagkakahawid nito kay Melba. Na makapasok ang mga ito sa bahay, ay kaagad na ikinuwento ni Ada ang sinapit ng kanyang nanay at tatay sa kamay ng mga antingero. Nakita niyang nagkatinginan na mag-asawa at para bang hindi man lamang sila nalungkot sa sinapit ni Melba at Doreng. Blanko lamang ang naging ekspresyon nila. Tila ba sanay na silang nakakarinig na may nalalaga sa kanilang lahi. Maya-maya'y nagsalita si Mirna at sinabing kailangan na naman nilang magparami ng lahi nun. Matapos nitong sinabi, tinitigan niya si Ada. Gayon na lang ang pagkagulat ni Ada nang alukin siya nito na gawing kalahing ila. Hindi siya makasagot gawa ng nagdadalawang isip siya kung tatanggapin niya ang alok ng mga yon. Nung nabubuhay pa ang kanyang kinilalang magulang, ay wala siyang hinangad kundi maging katulad nila, pero nang mawala na ang mga yon, tila ba nawala na rin ang pangarap niyang yon. Humingi siya ng konting oras sa dalawa at sinabing pag-iisipan umano niya ang alok nito. Namilog at mandisik ang mga mata ni Mirna at isang matalim na titig ang ipinukol nito sa kanya. Mariin niyang sinabi ang mga katagang, kapag naging aswang ka na tulad namin, maipaghihiganti mo ng pagkamatay ng Melba at Doreng. Alam ni Ada na may punto ang sinabi ni Mirna. Pero alam din niya na kung nabubuhay lamang si Melba, ay hindi nito na naisin ang mga ganung bagay. Hindi kailanman naghigante ang mga yon kahit pa sa harapan mismo nila pinatay ang mga iba nilang mahal sa buhay. Wala silang ibang ginawa kundi umiwas sa mga tao. Hindi kailanman nila nabanggit ang salitang paghihigante. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba ang pakiramdam niya sa dalawang panauhin. Mabigat ang loob niya sa mga ito. At tila ba nakakaramdam siya ng takot sa presensya ng mga yon. Alam niyang tulad ni Melba at Doreng, mga aswang din sila.
Pero pakiwari niya, sila yung mga uri ng aswang na hayok-nayok sa laman ng tao. Napigilan siya sa kanyang malalim na pag-iisip nang biglang magsalita ang asawa ni Mirna. Mukhang wala tayong mapapala sa babaeng to. Ewan ko ba sa ating? Bakit naisipan nilang mag-ampon ng hindi nating kalahi? Isang walang sibe. Hindi ko lang gusto alam naging tabas na hubila ng lalaking yan. Kaya naman layong nabuo ang pasya niya na kahit kailan ay hindi siya papayag na masalinan ng mga yon ng kanilang pagiging aswala. Malakas at mabiin niyang sinabi sa mga ito na nakapagpasya na siya. Hindi siya papayag na maging talahi nila. Nung marinig yun ang mag-asawa, ay bigla na lamang namuyat ng lisik ang mga mata niya. Napatas siya nang biglang magbago ang anyo na malayon. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang sinugod. Sinabi pa nila na siya na lamang umano ang gagawin nilang hapunan na. Dahil ilang araw na rin sila hindi nakakatikin ng karne ng tao. Wala siyang ibang nagawa kundi sumigaw at umiyak. Lalo na nung nararamdaman niya na bumabaon sa balat niya ang matatalas na ukor na mayon. Mabuti na lamang at biglang duwaping ang mga manunugis at mga antingero. Napalihim palang sumunod kina Mirna. Ilang araw na palimidang minamanmanan sina Mirna at ang asawa nito. Mabuti na lamang at may nakapagsabi na nagtuo ang mga yon sa bahay sa pusod ng bundok. Ang bahay kung saan nakatira si Ada. Matagumpay nilang natugis ang dalawang nilalaw. Titang-tita ni Ada kung paano nila pinapay ang mga yon sa pamamagitan ng mga pansong tabak at mga usal na orasyon. Matapos yun, ay inirigtas nila si Ada at sinabas sa bayan. Habang nasa daan sila, ay nagsimula ng magkwento si Ada tungkol sa pagkatao ng mga nagpalaki sa kanya. Ikinuwento niya kung paano siya minahalin ng mga ito at pinanatili sa pagiging tao. Nagpakamagulang sila sa kanya sa kabila ng kaibahan ng kanilang lahi. Laking gulat niya nang bigyan na lamang siyang yakapin ng isang matandaw na manunugis na kasama ng mga antinerong yan. Nagpakilala yun sa kanya at sinabi nito ang bolyang palalan. Naduha na lamang si Ada nang marinig ang palalan yon. Yun ang palalan ng kanyang tunay na ama na binanggit sa kanya ni Melba bago ito pumalaw. Isinama siya nikaw sa kanyang bahay kung saan ipinakita niyang madiisang litrato ng kanyang tunay na ina na makadalang pumanaw dahil sa karamdaman. Humingi lang tawad kay Ada dahil sa pasyal pagpapaampun dito. Ipinaliwanag na rin niya ang dahilan kung bakit nila yun nagawa. Naimpinggan naman ni Ada yun. Hindi na rin naman siya naggalit pero wala siyang pinagsisiyan na naging magulang niya ang mga aswal. Nabarig pa ang tao kung magbahal ng anak. Dahil tanino kamag-anak ni Ada, ay ibiniba niya ang mga kinalakyang magulang. Hindi rin niya ipinago ang tunay na pagkatao ng mga yan. Lahat ng mga naging karanasan niya, kasama sina Melba at Doria, ay masaya niyang ikinuwento sa mga ito. Taas no, at walang bahid na pagsisisi. Ako ito si Ray, pagbabahagi ng karanasan na hango sa tunay na pangyari. Sa puntong ito, ang ibabahagi ko naman sa inyo ay ang karanasan ng kaibigan ko na pangalanan na lamang nating Kimboy. Isa po siyang mekaniko. Para maging madali ang kwentuhan, ay ibabahagi ko ito sa paraang parang si Kimboy na rin yung nagkikwento. So bali ito na. Nangyari ang karanasan namin na ito noong mga panahon na
Nakatira pa kami sa probinsya ni Mama sa may Cotabato. Mag-isa lang kaming binubuhay ni Mama mula nung namatay yung tatay ko. Dahil sa sakit. Bukod sa akin, ay may dalawa pa akong kapatid na isang 8 taon at isang 6 na taong gulang. Ako yung panganay. Hindi ko nasasabihin kung saang eksaktong parte sa Cotabato ito nangyari. Ang barangay naman kung saan kami nakatira ay medyo may kalayuan mula doon sa may sentro. Yung tipong kailangan pa ng 2 sakay ng tricycle, marating lamang yung barangay na yon. Meron namang alternatibong ruta, yun nga lang, ang tanging sasakyan lang na pwede dito ay yung kung tawagin sa amin, Skylab. Itsurang habal lamang din ito na nilagyan ng bracket sa bawat gilid na siya namang sinasakyan ng pasahero. Para may idea kayo kung ano ang itsura nito, ay pwede itong i-google na feature na nito sa kapuso mo, Jessica Soho. Yung mga driver naman ng Skylab ang madalas naming customer doon sa shop na pinagtatrabahuhan ko. Kakasimula ko pa lamang noon sa pagiging mekaniko. Kahit payak lang yung pamumuhay doon sa barangay namin, ay masasabi ko namang sobrang saya mabuhay sa lugar. Kahit sabihin pa nilang simple lang. Isang partikular na buwan noon, ang dating payak katahimik naming barangay ay bigla na lang nabulabog dahil sa iba't ibang pangyayari. Gabi-gabi kasi ay nakakarinig kami ng mga pag-alulong galing sa isang misteryosong aso. Sobrang nakakatakot yung boses ng aso na parang katulad sa mga napapakinggan sa mga nakakatakot na drama sa radyo o sa mga pelikula. May mga kabarangay rin kami na iniuugnay nila sa mga malapit ng mamatay yung bawat pag-alulong ng aso na to. May mga nagtangka na rin na hulihin yung aso pero sobrang ilap umano nito. At pag tuwing hahabulin daw nila yon, sa hindi malamang dahilan, ay kusa na lamang itong nawawala. Ilan naman sa mga kabarangay namin yung nakakita na sa aso. Unahin ko na dito ay itong si Mang Ondoy. 5:00 umano ng madaling araw nang pumunta siya sa may likod bahay niya para tingnan yung mga alaga nitong mga kambing. Tapos ay tingnan na rin pati na yung mga tanim na gulay habang nagkakape. Nakasanayan na rin niya na ito yung gagawin lalo na pagkaganong oras doon. Bigla daw siyang may napansin doon banda sa may taniman ng sitaw. Para kasing may gumagalaw. Nung lapitan niya ito ay bigla na lamang umanong may lumabas na isang itim na aso nun. May kalakihan yung aso na yon. Patulis yung mukha pati yung tenga. Naglalaway din umano ito at umaangil nun. Dumaan ito sa may tapat ni Mang Ondoy. Hindi umano makagalaw si Mang Ondoy dahil sa labis na takot. Tiningnan lamang umano siya ng aso habang dumadaan ito sa harapan niya. Kung hindi pa nahulog yung timplang kape ni Mang Ondoy sa paa niya, ay hindi pa siya makagalaw. Kagad naman siyang pumasok sa bahay nila. Tapos ay sinabi yung nakita niya sa pamilya niya. Sunod naman na pinagkitaan ng aso ay ang magkaibigang sina Burog at Pangis. Mga palayaw nila ito. Kilala yung dalawa na magkababata at magkaibigan. Kilala rin po sila sa barangay bilang mga lasenggo. Basta may inuman, hindi talaga mawawala tong dalawang to. Kung saan may kasiyahan at may painom, matik, naroroon sila. May pinuntahan sila noon na kasal ng anak ng kagawad ng barangay. Nagkataon na kamag-anak ni Bangis yung babaeng ikakasal kaya naman imbitado ito pati si Borog. Bumaha naman daw ng mga inuming nakakalasing. Yun nga lang ay nabitin sila sa inihandang pagkain. Nakapack lunch lang kasi sila noon.
Ang ginawa daw ng dalawa ay nag-aya ng manghuli ng palaka at dagang bukid itong si Bangis pangdagdag sa pulutan nila. Mag-alas 10 ng gabi nang pumunta sila sa may palayan ng isa nilang kakilala para manghuli ng daga at palaka. Medyo nakainom na rin sila sa punto na yon. Kakatapos pa lamang din ng pag-ulan kaya marami na silang mahuli. Hanggang sa maya-maya pa, nagkayayaan sila na umuwi para linisan na yung kakainin nilang pulutan. Sa iisang pilapil lamang sila dumadaan. Isang flashlight lamang yung tanging ilawan nila. Sobrang dulas din ng pilapil dahil nabasa nga rin ito ng ulan noon. Walang ano-ano. Merong biglang napansin si Burog sa may hindi kalayuan. Meron siyang nakita na parang kalabaw na naglalakad sa may pilapil. Sobrang itim nito. Dito nga itinawag niya si Bangis para ipatingin din sa kanya yung nakita nito. Laking gulat nila. Dahil sa hindi pala yun kalabaw, kundi isang aso. Isang nakakatakot na aso. Kaagad silang napaatras at patakbong dumaan sa may pilapil. Dahil sa dulas ay hindi na nila mabilang kung ilang beses na silang nadapa habang tumatakbo noon. Sa puntong din yun kasi ay nakita nila na papunta na sa kanila yung nakita nilang nilalang na yon. Nabitawan na rin nila yung dala nilang sako. Halos mangiyak-nyak umano silang dalawa habang tumatakbo at hinahanap kung saan pwede magtago nun. Maya-maya pa, sa bandang dulo ng sakahan, ay may nakita silang isang lumang bahay. Plano sana nilang dalawa na pumasok at magtago sa bahay na yon. Pero hindi na rin nila yon magagawa-gawa ng ilang dipa na lamang yung aso sa may likuran nila. No choice sila noon kundi tumalon na lamang doon sa lumang balon na nasa likod bahay lang. Pareho silang dalawa na hindi marunong lumangoy. Kaya sobrang swerte nila dahil hanggang tuhod lamang talaga yung tubig doon. Hindi na sila sinundan pa ng nilalang. Nagpaikot-ikot na lamang ito sa balon habang umahangil. Takot na takot naman daw silang dalawa habang hinihintay kung kailan aalis yung aso na yon. Doon na lang sila napanatag nang sa tingin nila ay wala na yung aso. Nawala na rin umano yung tama nila ng alak sa punto na yon. Ang pinaka natakot umano ay itong si Bangis. Dala ng labis na takot. Napadumi at sumuka umano ito sa loob ng balon. Walang magawa si Burog kasi hindi rin talaga siya makaakit nun. Isipin nyo na lang kung gaano kabaho at kadiri nun. Tiniis nilang dalawa yung ganong kalagayan hanggang sa may nakakita sa kanila tanghali na umano ng mga sumunod na araw. Yung sunod naman na nakakita doon sa aso ay si Ate Joy. Isa itong midwife na naka-duty sa Barangay Health Center. Mag-isa lamang daw noon si Ate Joy sa center dahil maagang umuwi yung mga kasama niya. Sakto naman na may pasyente na kakapanganak pa lang. Binabantayan daw niya yung sanggol ng mga bandang 12:00 na ng hating gabi. Nang makaramdam siya ng gutom, lumabas at bumili muna siya ng barbecue doon sa tapat na may basketballan. Pagbalik niya, gulat na gulat siya nang nakita niya yung aso na animoy parang pinipilit na abutin yung sanggol mula sa bintana. Dali-dali naman siyang sumigaw at humingi ng tulong nun. May mga kalalakihan naman na agad na patakbong lumapit kay Ate Joy. Mas lalo siyang sumigaw gawa ng nakuha na nung aso yung baby. Dali-dali naman itong hinabol ng mga lalaki. Mabuti na nga lang at nabitawan ng aso yung sanggol na ito. Ligtas naman ito yung nga lang. Nagkaroon ng sugat sa bandang ulo at kamay. Siyempre galit na galit yung tatay ng bata sa nangyari nun. Isa pa naman itong dating sundalo.
Ang ginawa naman ito ay tuwing gabi, nagronda ito kasama ng iba pang kalalakihan. Hanggat may nakikita siyang aso na pagala-gala sa daan, ay pilit niya itong papatahin kahit pa yung alam mong hindi yung asong umaatake sa anak niya. Hindi naman namin masawa yon. Gawa ng naguhurmentado eh. Kaya naman madalas ay hinahayaan lang namin. Laging malaking balita sa buong barangay yung nangyari sa health center. Dumating nga sa punto na pati sa pinagtatrabahuhan kong shop, napagkwentuhan din ito. 2 driver ng Skylab yung nangkwentuhan. Kilala ko yung mga ito kaya sumingit na ako sa usapan nila. Kuya Jun, Kuya Marvin, totoo pala talagang nangyari sa may health center? Abay, kung hindi ko lang narinig sa inyo yun, iisipin ko talaga na gawa-gawa lang yun ng mga kabarangay natin. Melikado pala talagang aso na yan, no? Sabi ko, totoo yun, Kimboy. Alam niyo, sa tingin ko, gagawa ulit ng kalokohan yung aso na yan eh. Hindi natin alam, baka sa susunod na mga araw, yung mga alaga nating hayop o makapati maliliit na bata dito at takihin na yan. Sabi naman ni Kuya Jun, pwede talaga mangyari yan, pare. O Kimboy, sa susunod na ronda ay napag-usapan namin itong si Jun na sasama kami. Eh ikaw ba? Sumama ka na rin. Mas marami tayong maghanap dun sa aso. Mas madali natin mahuhuli yon. Ani naman ni Kuya Marvin. Ang tanging nasagot ko lamang, naku kuya, gusto ko sana sumama kaso hindi ko pa kasi kayang iwan si nanay. Alam niyo naman galing yun sa disgrasya dahil ng pagkahulog sa kalabaw. Hindi kanya kaya yung mga gawaing bahay. Nakasaklay pa nga siya hanggang ngayon eh. Tutulong pa rin naman ako. Sasabihin ko kaagad kayo pag may nakita kong aso kakaiba sa paligid ha. Doon sa ronda pas muna ako kuya. Lumipas pang ilang linggo, pero hindi pa rin mahuli-huli yung aso na yon. Isang partikular na araw, biglang bumisita ang kapatid ni nanay na si Tio Toto sa bahay. May dala itong pasalubong na isang bulig na saging, tapos prutas na langka. May dala rin itong mga lumang gasera tapos di batirang flashlight nun. Kaya pala ito dumalaw para ibalita sa amin na magkakaroon daw na ilang araw ng brownout sa buong barangay. Meron daw kasi lilipat ng mga poste ng ilaw. Kailangan naman na namin maghanda ng mga pagkain at gaas sa susunod na mga araw nun. Huwag na rin umano kaming gagala pagkagabi. Yun na rin bali yung ginawa ko. Nung dumating na yung araw na magkakaroon ng brownout, medyo nahirapan kami ng una. Sobrang hirap kasing matulog gawa ng sobrang init lalo na sa gabi. Para naman kahit papano ay makatipid kami sa gas ng gasera. Ang ginagawa ko ay gumagawa ko ng bonfire sa labas ng bahay. Pati na rin sa likod, katulong yung mga kapatid ko. Dagdag ilaw tapos pangtaboy na rin sa mga insekto yon. Nilagawa namin yan pagkahapon o pagkabandang gabi na. Nung pangatlong gabi ng brownout, nagpaalam ako kay nanay na pupunta ako sa last vigil ng kabarangay namin na namatay. Dati rin itong kagawad ng barangay noon. Ayaw pa sana ako payagan ni nanay, pero pagkasabi ko na may makakasama ako papunta doon ay pumayag na rin ito. Ang mga kababata kong sina Kanor at Gideon ang sasama sa akin papunta doon sa namatay. Ang usapan ay magkikita kami sa plaza na nasa tapat ng barangay hall. 7:00 ng gabi yon. Nahuli ako ng dating. Buti na nga lang ay naabutan ko pa sila na papaalis na. Bigla akong tumakbo paunta sa kanila sabay ginulat ko sila ng pagsigaw. Walang hiya. Ikaw na pala yan, Kimboy. Ba't ngayon ka lang? Pinagkakagat na kami ng lamok dun sa plaza kala namin hindi ka na dadating. Sabi ni Kanor. Ba't ang tagal mo? Usapan 7:00 ng oras na ngayon ka lang dumating. Patawa-tawa lamang ako habang sinasabi sa kanila na pasensya na mga tol. Kailangan ko pa kasing pakainin yung mga kapatid ko Tumulong din ako kay nanay sa gawaing bahay. Huwag na kayo magtampo. Dumating naman ako
Teka, madami ba kayong dalang pamusta? Sigurado mas madaming tao ngayon, last vigil na eh. Ang totoo talaga ay hindi kami makikiramay kundi sasali lamang kami sa mga palaro doon sa may lamay. Hindi naman masyadong malayo yung bahay ng pupuntahan namin. Mula Barangay Hall ay 10 minuto lamang yung lakaran papunta doon. Gaya ng inaasahan, sobrang dami na ng tao sa gabi na yon. Ang nakakatuwa lang ay kahit apektado ng brownout yung lamay, ay marami pa rin yung mga taong nagsusugal. Sumali kami ni Kanor dun sa mga nagbabaraha habang si Gideon naman ay doon banda sa may color game. Naging maswerte naman kami ni Kanor sa sinalihan namin sugal. Yun nga lang si Gideon, sadyang minalas. Malapit na rin maubos yung pamusta niya. Mag-alas 12 na ng gabi nang nagkayayaan na kami na umuwi nun. Hindi kami makadaan sa bandang harapan ng bahay nung may lamay. Madami na kasi mga nagsusugal at nagiinuman sa parte na yon. Bukod doon ay meron pang mga nagtayo ng tent. Doon naman matutulog yung ibang kamag-anak na hindi na magkasya sa loob ng bahay. Sobrang dami talaga ng tao sa last vigil na yon. Ang ginawa na lamang naming tatlo ay sa likod bahay na lang kami dumaan. Wala namang problema sa aming gawa ng kabisado din namin yung daanan na yon. Doon din kasi makikita yung dating tirahan nila Gideon. Hindi na gumagana at parang ubos na yung baterya sa dala kong flashlight kaya yung tanging ilawan na lamang namin nagamit ay ang sulo ni Kanor. Gawa ito sa kawain na may gasera sa dulo. Habang naglalakad, ay nadaanan na nga namin yung dating bahay nila Gideon. Sira-sira na ito at puro anay na. Sa bandang likod bahay nila ay meron ding makikitang lumang imbakan ng mga dayami at ipa ng palay. Sabi pa sa amin ni Gideon, ay doon din daw nila nilalagay yung mga ibang gamit pang saka nun. Gaya ng sabay ay sira at parang nabubulok na rin yung itsura ng imbakan na ito. Pagkalagpas namin dun sa bahay, sa bandang kanto, ay may natanaw kami ng mga kalalakihan na nakatambay tatabi ng puno ng goyabano. Sa bilang ko ay nasa mga 5 sila noon. Nakapagtataka lang gawa ng napakadilim sa parte na yon, na animoy para rin silang may inaabangan na kung anuman. Isa pa sa napukaw ng pansin ko, ay may 2 silang kasama na walang damit pang itaas. Madaling araw na yon at maginaw. Kaya magtataka ka talaga kung bakit sila nakahubad at pawisin pa yung katawan. Pareho kaming 3 na medyo patpatin pa yung katawan kaya kung gagawan man kami ng masama ng mga lalaki, siguradong yari kami. May pagdududa na rin ako nun, Sir Sat, na masasamang tao yung mga lalaki na yon. Binulungan ko na lamang yung 2 kong kasama na bilisan na lamang namin yung paglalakad. At kung maaari ay wag na naming tingnan yung mga lalaki na ito. Paglagpas namin, bigla na lang may isa sa kanila yung biglang tumawag kay Kanor. Teka ba, sandali. Pasindi nga dyan sa hawak kong sulo. Dali-dali namang lumapit si Kanor para ipasindi yung sulo sa sigarilyo nito. Tapos noon, nagwi ka bigla yung lalaki na, "Gabing-gabi na, nasa labas kayo. Ingat kayo pag-uwi mga boy ha. Maraming loko dito." Hindi na kumibo si Kanor. Sa halip ay bigla nang siyang tumalikod at halos patakbo itong lumapit sa amin. Nung nakalayo na kami, dito na kami nagbulungan. Sinabi ko talaga na iba yung kutob ko sa mga lalaki na yon. At sa tingin ko ay hindi talaga gagawa na mabuti. Laking gulat na lang namin ang paglagpas namin dun sa pangalawang kanto, ay nakita ulit namin yung mga lalaki na ito. Sa halip na nasa gilid na ito ng daan, nasa gitna na yung mga yon. Gulat na gulat kami kung paano sila napunta doon
Pagkakaraan lang namin sa kanila. Hindi rin namin sila nakita na naglakad palagpas sa amin. Sabay-sabay silang lahat na nagtatawanan. Alam mo yung tawa na parang papatay. Ganon na ganon yung pagtawa nila. Walang ano-ano ay bigla na lamang pumorma na parang nakatuwad yung dalawang lalaki na nakahubad. Kasunod noon ay nakita talaga namin na patakbo yung dalawa papunta sa amin. Hindi na kami nagdalawang isip kaya tumakbo na kami pabalik. Habang tumatakbo, naririnig namin yung pag-alulong ng aso. Yung nakakatakot na aso. Ang pinagkaiba lamang noon ay maraming pag-alulong yung narinig namin, Sir Seth. Sumilip ako ng konti doon sa likod sa mga humahabol sa amin. Hindi ko nakita yung mga tao. Salip ay dalawang naglalakihang aso na yung nakita ko noon. Mas mabilis kaming dalawa ni Kanor sa pagtakbo. Kaya naiwan namin si Gideon. Hindi namin inaasahan ay nung napadaan kami sa dating bahay nila. Salit na sundan kami nito. Bigla ba namang pumasok siya dun sa imbakan ng mga dayami para magtago. Napansin na lamang namin ito nung narinig ko ito na nagsisisigaw na. Humihingi ng tulong at tinatawag yung mga pangalan namin. Sabi ko, balikan namin siya para tulungan. Hindi rin naman nagdalawang isip si Kanor. Nabutan nga namin siya na kinukuyog ng dalawang aso. May kumakagat sa jacket niya, habang yung isa ay kagat-kagat naman ang paa nito. Dali-dali kong kinuha yung dalang sulo ni Kanor. Inihampas ko ito sa nilalang na kumakagat dun sa jacket. Si Kanor naman ay may nakitang lumang bote ng pesticide sa gilid. Binato niya ito doon sa isa pang aso. Sakto namang natamaan ang mukha nito. Nabasag yung boteng yon. Siguro ay mahapdi yung pesticide kaya napahiyaw talaga yung nilalang. Hinampas ko pa ng isa pang beses yung isang aso kaya natapon yung dasera na nasa sulunon. Kumalat yung gas. Sakto at doon ito kumalat sa may mga dayami, kaya biglang sumiklab ng mabilis yung apoy na yon. Dali-dali na naming hinila si Gideon na noong mga panahon na yon ay medyo nanghihina at namimilipit sa may sakit. Mabilis kaming tatlo na lumabas sa imbakan, gawa ng lumalaki na rin yung apoy. Napagtanto namin na yung naiwan na lang sa loob ng imbakan ay ang mga asong umatake sa amin. Maya-maya pa, may ilang kalalakihan ang bigla na lang dumating. Galing pa mga ito sa kabilang sitio, habang yung iba naman ay galing sa lamay na pinuntahan. Nagpuntahan sila para tingnan kung ano yung nasusunog na yon. Sabay-sabay kaming nakarinig ng mga lalaking humihiyaw. Kasunod noon ay ang dalawang figura ng tao na nasusunog ang bigla na lamang tumakbo palabas doon sa nasusunog na imbakan, patungo sa may parte ng kakahuyan. Ilan sa mga kalalakihan ang nagtangka na habulin ng mga yon. Pero natigilan sila ng sinabi namin na may mga kasama yon. Delikado at baka saktan din sila ng mga kasama nito. Dali-dali nilang inapula yung sunog gamit yung tubig galing kanal at doon sa balon. Unti-unti na ring dumadagsa yung ibang mga tao. Nagpasya kaming dalhin itong si Gideon sa manggagamot na albularyo. At maswerte naman siya at puro galas at sugat lamang yung natamo niya. Sa paglipas ng mga araw, wala pa rin makakapagsabi sa amin kung sino yung mga lalaking naka-enkwentro namin. Maaari o manuntadakad bilang bayan pa daw ang mga ito. Meron daw kasing usap-usapan na merong gumagalang aswang sa parte ng bayan na yon. Hagot ano pa man, ang tanihing maganda lang sa nangyari ay wala ng pagala-galang nakakatakot na aso sa lugar namin. Pagkatapos noon, may nagsabi na maaaring aswang din yung mga lalaki
You living body that you should pugawa na. Kita ko nga na nabago yung itsura nila sa paliging aso eh. Nagkaroon ulit ng pagroronda. Pero paglipas lamang ng ilang linggo, napigil na rin gawa ng unti-unting nagkakaroon ng modernisasyon sa barangay namin. Dumarami na rin yung mga tao noon. Nais ko lang po sanang ibahagi ang aking karanasan patungkol sa aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan June. 29 na taong gulang. May asawa na. Nag-deliver kami ng pinsan kong tawagin niya na lang po sa pangalan Ray. Chain driver. Mabait itong pinsan ko sa lahat ng bagay. Pero may pagka-chikwer nga lang. Tinuruan niyo na rin ako mag-drive. Nagtrabaho ako sa isang kumpanya dito sa Metro Manila na hindi naman kalakihan pero mababait ang mga boss kaya sinuklian ko rin ang kabutihan nila. Isang araw, nung nag-deliver kami ng mga upuan or office chair sa lugar ng Norsagaray sa Bulacan, nakasakay kami noon sa isang Travis na truck papuntang Norsagaray. Tirik ang araw, alas 11 ng umaga. Habang binabaybay namin ang kalsada ay napakatarik noon. Bukid at malayo sa mga kabayan. Napakatahimik ng lugar na yan. Kaya nung makarating kami sa lugar na aming pinuntahan kung saan kami magdi-deliver, ay hindi namin inaasahan na sobrang may pagpinakakatakap ang lugar. Malaking kumpanya itong pinabirvira namin, sir, set. Mataas ang bakod. Nasa gitna ng kakahuyan ng gubat at nag-iisa lamang ito. Yung mga puno na kapaligid dito ay sobrang weirdo. Parang mapapanood mo sa mga palabas na nakakatakot. Mabait naman yung taga-pamahalan ng kumpanya. At yung nag-receive sa aming biniliver kaya nung matapos na kanin mo deliver at nakalabas na kami sa gate ng company na yon, sinabi ko sa pinsan kong si Ray, umanap muna tayo ng makaimin at nagugutom na ako. Sabi naman niya, sige, maghanap tayo ng makainan at agamin din ako. Pero bago yan, bilisan na nating umalis. Para kasing may nakatingin sa atin dito eh. Nakakatakot yung lugar, no? Umalis na kami noon. Binaybay namin ang daan pa uwi. Pasado alas 12 ng tanghali na yon, kaya't pinik pa rin yung araw. Parehas pa kaming hindi ng tanghalian. Lumalayo-layo na kami sa aming pinagdiliveran. Sa may bandang unahan, may crossing doon na pakaliwa at pakanan. Doon kami galing sa kanang bahagi kung saan kami dumaan kanina nung papunta pa lamang kami. Tumigil muna kami at nag-usap nun. Di ba dito tayo galing sa bandang kanan nung papunta pa rin tayo, Jun? Oo. Diyan tayo dumaan kanina, bakit? Dito kaya muna tayo sa kaliwa dumaan para doon pa rin naman yung tagos yung sabidaan na natin eh. Baka may manap tayong tainan dyan. O sige, ikaw bahala. Okay rin sa akin yun. Doon kami sa kaliwa dumaan, Sir Sep. At sa may hindi karayuan, may nakita kaming nagpitinda ng pakwan sa gilid ng kalsada. Nag-iisa ng ito. May kalayuan pa rin sa mga kabayan. Huminto muna kami at bumili ng isang pirasong pakwan. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit dito pa siya nagtitinda sa liblib at walang katao-tao at malayo sa mga kabayan. Bakit hindi sa bahay no sa mataong lugar, di ba? Pero kahit ganun, kinain pa rin namin ang binili namin na pakwan kahit nag-aalangan kami. Pero sa awa ng Panginoon, wala nang mga kalokohan o kung ano-ano ang nilagay doon sa pakwan. Siyempre mapapaisip ko lang talaga, Sir Seth. Nagpatuloy kami sa biyahe hanggang sa may madaanan na kaming Parisan. Nagkayayaan kami ng pinsan ko. Napalagpas pa kami ng konti doon.
pero binalikan namin ito. Nang makarating kami sa tindahan ay agad akong bumaba at kumapit doon. Nag-iisa lamang ang tindahan na ito, Sir Seth. May isang bahay na nasa kaliwang bahagi sa may hindi kalayuan pero parang walang nakatira. Sa likod naman ito ay parang may malaking bodega na medyo mataas ang bakod nun. Kaya hindi gaano matatanaw kung ano ito. At kakahuyan naman ang nasa kanang banda. Tao po, tao po. Hanggang sa makatatlo akong tawag. Sa pangatlong tawag na yon, may lumabas na matandang lalaki na puti ang buhok. Tansya ko ay nasa 60 taong gulang pataas nun. Napaisip ako na wag na lang siguro kaming kumain dito dahil pumasok na naman sa isipan ko yung parang nakakatakot na isipin. Yun bang parang iba yung taong ito? Tinanong ako ng matanda kung anong amin. Sumagot naman ako ng kung meron ba silang pares nun. Pro, meron sir. Ilang order ba sa inyo? 2 po kuya. 2 po kaming kakain. Tinawag niya ang anak niyang babae na noon ay nasa kusina. Na parang may ginagawa. Lumabas ito at lumapit nun. Itong babae, maganda, maputi, sexy tsaka malusog, Sir Seth. At ang tansya ko ay nasa edad siguro, magkaising edad lang kami. Dahil dito ay parang ginanahan tuloy akong kumain at wala nang pangangamba. Take note, Sir Seth. May asawa ko. Ayoko magloko. Ano lang, parang humanga lang ako sa kagandahan nitong babae na to. Weh. Kaya yun, tinanong niya ako. Ilang pares po, sir? Sagot ko na may 2. Napatitig ako sa mukha niya na siya namang pag-iwas sa pagtitig niya sa akin at tumiretso kaagad siya sa may kusina at kumuha ng 2 mangkok nun. Nilagyan niya ito ng karne. May sibuyas na rin ang nilagay. Binalikan ko si Ray at sinabi ko sa kanya na, "Tara na Ray, bumaba ka na dyan at kakain na tayo." "Sigurado ka? Parang nakakatakot naman kasi dito eh. Nag-iisa lang yung tindahan dito at wala pang kapitbahay. Nasa gilid niya ng kalsada pero wala namang katao-tao, di ba? Tayo lang kumakain." "Kaya nga eh. Pero okay lang yan. At least maganda naman yung magsiserve sa atin." Pabiro kong sinabi sa kanya. Nung marinig niya ang sinabi ko ay nang laki kaagad ang tenga niya. Dahil may pagka-chick boy din talaga tong pinsan ko. Kaya't walang pagalinlangan at sinabi niya na, "Oh, tara na. Hey, ano pang hinihintay mo?" Nagmamadali na itong pumunta, tumupo sa may lamesa. Doon kami umupo ng magkaharap nun sa may labas na lamesa. Siya namang paglabas ng magandang babae na naghahanda ng 2 order ng pares para sa amin. Kami pinagtataka ko. Kung mainit na sabaw pa bang nilalagay niya sa mangkok na wala namang baga o apoy. Kahit umuusok man lamang ang malaking kaldero na nakapatong sa may malaking kalan. Hindi ito kalan na electric, kundi yung kalan na panggatong ang ginagamit sa pagluluto. Ang nakikita ko lamang doon ay may nakalagay na isang malaking panggatong pero walang apoy, baga o usok. Sa tingin ko nga ay parang gabi pa ginagamit yung panggatong na yon dahil wala talagang baga. Pero nung binuksan niya ang malaking kaldero, laking gulat ko na umuusok naman pala yon. At mainit din ang sabaw na nilagay niya sa pares na ito. Kaya nung matapos na siya maganda ng 2 order, ay binigay niya na sa amin yon. Kumuha rin siya ng 2 kanin na nakaladay sa mangkok. Dahil may kasama ng kanin kapag bumili ng pares at niladoy niya rin sa lamesa. Kung saan kami nakaupong 2. Dali-dali na siyang pumasok sa loob ng bahay. Kung saan naroroon din yung papa niya na matandang lalaki. Sunod-sunod ang naging pagtataka ko. Na yung mga samkap nila, puro lamta na yung sibuyas na niladay ng babae. Yung kalamansi lanta na rin.
May importante pa naman sana. Parang piniga mo yung palamansi tapos buto na lang yung lalabas. Konti na lang yung patas at hindi pa maas yun nun. Kaya anong tinikman na ni Ray yung pares na nilagyan niya ng chili sauce o hot sauce, bigla itong napaubo at sinabi sa akin na, "Gid, konti lang ilagay mong chili sauce. Konti rin nilagay ko eh. Mapakaanghang." Sabi na ba? Pero masarap ba yung lasa ng pares? Tanong ko sa kanya. Oo, masarap yung sabaw. Ginawa ko rin naman ang sinabi ni Ray na konti lang ang nilagay kong chili sauce. Pagbikin ko ng sabaw, bigla rin akong napaubo at hindi ko akalain na ganun ang hangin chili sauce na ito. Agad akong tumayo, kumuha ng isang basong tubig para uminom. At sabay naman itong pagtawag nitong matandang lalaki na nasa loob na. Pinapanood kami habang kumakain. Ilalok niya kanay kung gusto pa namin ng sabaw nun. Sabi naman ni Ray, meron pa, marami pa. Tinawag ng matandang lalaking ito yung kanyang anak na babae at pinanong kung mainit pa ba yung sabaw sa kaldero. Oo naman ito, na kumukulo at tumaapaw pa umalayon. Bumalik na ako sa kinakainan ko at napaisip. Kumukulo at tumaapaw. Paano nangyari yun eh? Sinabi ko naman sa inyo na walang kahit konting baga. Apoy uusok sa nag-iisang panggatong lumiradoy nga sa kalan. Kaya paanong kumukulo yun? Medyo nagtaak kinabahan na ako kaya lumping nag-go si Ray na patuloy lamang sa pagtayo ng pares. Kumain na rin ako. Pero ang ipinagtataka ko, kulay pula yung karne nun, Sir Seth. Maliliit ang hiwa nito. Na-curious talaga ako nun pero siguro dahil na rin sa gutom na gutom ako. Kumain talaga ako nun. Tinikman ko ito. Napakatigas at makunat. Pero masarap. As in masarap yung karne na yun. Kaya nagpatuloy lamang ako sa pagkain. Nung tinikman ko rin ang mga taba-taba sa karne na nakalutang sa sabaw, nasarapan din ako. Nung mga tatlong hiwa siguro ng taba na ang kinain ko, biglang man iba ang lasa ng taba ng karne. Pumamit yun. Amoy nabubulok ang taba nito na pati yung sabaw ng pares. Bigla na lamang lumamig. As in malamig talaga. Ilang segundo pa namin nakalipas nun. Napakainit pa Hindi naman basta-basta luwalamig yun, di ba? Hindi din naman malamig yung panahon. Tirik lang yung araw. At dahil na sa nangyaring nabulok ang taba ng karne, pumangit na rin yung lasa ng sabaw. Napaisip ako, hindi tayo dahil ito sa nilatay kong kalamansi. Dahil ko na hindi ko na kinain yung taba. Yung karne na lamang na mainit ang kinakain ko na may nilalin din ng babae na parang fried garlic ba yun o parang hindi din kasi. Hindi naman lasan bawang eh. Lasana pa naman ako sa kanin. Parang high class na bigas ang niluto nila. Sarap ng kanin nila rin, no? Napahoo naman si Ray nun. Pero wala pang isang minuto nun. Yung kanin na mainit at napakasarap. Lumamig at napanis. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko na tinapos ang pagkain ko. Magkahalong takot at kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na yan, Sir Seth. Tinawag na namin yung magandang babae na naganda sa amin ng pares para magbayad na. Bumili na rin kami ng soft drinks. Tigis sa kami nun. Nang maitanong namin kung magkano, lumapit sa amin ng babae. Sir Seth, walang halong biro ito.
Yung magandang babae na kanina ko pa sinasabi na maganda nga, paunti-unting nagbago ang anyo niya. Bigla na lamang itong tumanda na parang nasa edad 40 anyos na. Sigurado ako na siya yung magandang babae kanina na naghanda dahil naalala kong yun pa rin yung suot niya. At malusog din po yung dibdib na yon. Pasintabi na lamang po sa mga batang nakikinig. Kaya ayon, nung akmang nagkatinginan kami ay siya namang pag-iwas ng pagtitig ng babae sa akin. Hindi siya makadiretso ng tingin. Yung mga mata niya ay may kung anong mga itim at parang guhit-guhit sa gilid ng talukap nun. Yun bang parang naglagay ka ng eyeliner na kumalat na parang ganon. Nakayuko lamang ito. Nag-grow kunwaring nagbibilang ng baryang panukli. Sinabi pa nito na pasensya na. Mga barya lamang yung sukli nila. Dahil marami umanuang kumakain doon. Napatanong pa nga ako kung marami nga bang kumakain wala nga katao-tao yung pumunta. Kami lang. Habang itong pinsan ko namang si Ray, napansin kong panay tingin sa malusog nitong dibdib pero hinahayaan ko na lang. Nung matapos na kaming magbayad, nagpasalamat ang babae. Pumasok na siya sa loob at sumakay na rin kami ng sasakyan. Nagkwentuhan kami ni Ray sa loob nun. Ano ba yung kanin nila? Bakit biglang napanis, pre? Napakainit pa nung iniabot ng babae. Pero ilang minuto nang napanis agad. Yung karne, ganun din. Ang pangit ng lasa. Oo nga, Ray. Ganun din yung kanin ko tsaka pares. Parang ilang segundo lang yan. Ay nako, tsaka yung karne pulang-pula. Sumagot naman itong si Ray ng, pula. Kulay dilaw yung karne ng sa akin. Natakot kami ng mga oras na yon. Parehas ang nasa isip namin na yung karne na kinakain namin ay hindi normal na karne nun. At kaya siguro parang may nagtutulak sa amin na kakain kami doon ay para bang nahipnotismo kami. Pinaharurot kagad ni Ray ang sasakyan nang makaalis kami sa lugar na yon. Pagdating namin sa opisina, kung saan kami nagtatrabaho, ay kinuwento rin namin sa mga kasama namin ang naranasan. Pag-uwi ko sa bahay, lagi ko pa rin naiisip ang aming kinakain nun. Na-curious talaga ako kung ano yon at tinawagan ko ang mama ko sa probinsya. Sinabi ko sa kanyang tungkol dito. Tinanong ko rin si mama kung niyanggaw ba kami noon dahil ang lolo ko ay isang kilalang mananambal o tambalan sa Bisaya. Ayon naman kay mama, hindi naman daw tatalabang pagyanggaw kung dalawa kami ang kumain. Tapos ay may kalamansi pang pangontra. Depende na lamang daw kung mahina ang presensya. Pero sa awa ng Panginoon, wala namang nangyari sa amin noon. Ang ipinagtataka ko lang, kung aswang ba talaga ang nagtitinda ng parisan sa Minor Sagaray. Ako po si Kando. Hindi totoong pangalan. Sa ngayon ay nasa 40 ang edad ko. Isa akong mangyan. Pinagmamalaki ko ang paliging katutubo na isa sa mga naging sinaunang mga Pilipino. Mula talaga kami sa Mindoro. Bali ang pamilya lang namin pero lumipat kami ng palay. Bunsibin ito ng pagkakaroon ng asawa ng tatay ko na tadapalay noon. Sa ng panay po ito. Hindi ko alam kung paano sila nagkaroon ng pagkakaintindihan sa kabila ng may magkakaibang kultura. Pero ang pagiging mangyan ang pinairal sa aming magkakapatid noon. Kaya lahat ng kaugaliang mangyan taglay namin magkakapatid. Sanay din po kami sa kultura ng iba. Basta halo-halo na ng paniniwala namin at lahat ng ito, binibigyan namin ng respeto. Matapos ko isilang ang 3 anak, at ako na po yun. Namatay ang nanay. Galit na dilit ang tatay nga. Papaano ba naman kasi? Duda siyang
aswang umano ang pumatay. Gawa ng maayos yung pagkapalana. Masikla kaagad si nanay ilang araw nakalipas. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpo ang patay si nanay doon sa unahan ng bahay namin. Tanrong pa ako sa may sabakan. Tapos si Lalay ay nakasandal lamang sa isang puno at puna ng buhay. May pila butas sa ilalim ng tenga niya. Malalim na butas o ano nakakasya ang inliliit nun. Kahit hindi na idulog sa albularyo. Malinaw sa tatay ko noon na aswang ang may gawa. Malaking katanungan nga lang kung bakit hindi daw ako binamay. Dahil sa pagkakaalam niya, ako umano ang kutoong sadya na mga nilalawa. O sinong aswang ang kumatay sa nanay kong si Dora. Pawalaman na lamang po pa natin ng tatay ko na si Carbing at ang nanay ko Isidora. Hinarap ang aswang. May mga kaalaman si tatay sa pagtuntun sa ganitong nilalawa. Pero hindi yung ganun kapulido. Ginawa niya naman ang lahat. Pero sa paliwas na palad, hindi nga natagpuan ang nilalawa. Hanggang niya makinako nun. 12 taong gulang ako at lagi akong sumasama sa tatay ko. Kapag walang pinagkakaabalan sa bahay, nang nangaso kali. Kumbaga, ibangan, pero paghanap po rin na rin. Bukod sa pagtatanim namin ng mga gulay at mga mais nun, naghahayupan din kami ngon. Malaki ang lupain at ipinagmamay-ari ito ng angka ni Lalay. Hindi pa ito happy sa mga kapatid niya. Pero may kanita nila ng balaina ang kinyupa. Wala namang naging problema gawa ng mababait at magkakasundo talagang lahat. Nag-aabutan pa nga ng ulam kong minsan. Dapat may ginagawa ang tatay. Ako nang pumupunta sa gubat. Sobrang lapit na ng gubat. Nakabumad lamang yun sa bulwaban ng lupain. Minsan nga may nakikita akong usan na gumagala sa baysaan. Sobrang ilap at hindi talaga mahuli-huli sa bulan maliban na naman kapag nakuha sa patibong. Isang rapor noon. Pagkatapos kong tuluman ng mga kapatid ko na sinabuning at puyaw, naisipan kong pumuslit sa Laikaahuyan. Sa ganong oras kasi ako dumadalaw sa mga patibong para pandawin ng mga ito. Sibuling po ang panganay at ang kasulab naman ni si Puyaw. Dinaybay ko noon ang madulas na daan sa yulib lamang ng malip na sapa. Meron akong nakitang baboy ramon doon. Kumukub-kub ito sa putikan sa unahan lamang mismo na pinaroroonan ko. Hindi ako napansin gawa ng nasa ibaba ako banda at nakarapa. Naiisip kong habulim ito. Baka sakaling magtumo sa pinaglagyan ng mga patibor at makuha yun. Napakalaki ng baboy ramon na ito. Napakahaba pa ng nguso nito. At litaw na litaw ang mga pangkil o panig. Ang kalok sa baboy na ramong ito ay bangkiyan. Hango lamang din sa itsura ng may nakausli mga panel doon. Yadahin na pa ko ng pagkakatawan. Yung tipong malingat lamang sanali ay sisilot na ako ng takbo patungo dito. Bilulot ko din ang maliip na itak noon at baka maipit itong hayop na to at pwede kong patayin na lamang. Kung minsan kasi ay naiipit ang mga bangkiler. Yun bang sa maitipot na mga ugat ng mga naglalaki ang mga puno. Mga ilang di pa na lamang ay bigla ko itong binugaw. Pero naudlok yun at nanlaki talaga ang mga mata ko. Tumayo yun. Tingiigan ako. Yung paa sa likod ay pumapadyak pa. Sabi ko pala yari na eh. Ako pa pang hahabulin ang hayop na yon. Indis na abante ay atras na ang ginagawa ko. At habang nangyayari ito, sinisipat ko kung saan may magandang madadaanan nun. Nakalimutan kong may sobrang tatapang pala ng mga bangkidan. Tumakbo ako. Pa-ekis-ekis yun. Hanggang sa para humputpiki na hindi ko alam kung bakit nagawa kong makakit sa puno ng ganang tabilis.
Nagwawalang bangkyulan sa ibaba. Binubunggo-bunggo nito ang puno. Dahip na may kalakihang puno yun. Pero dama ko talaga na umanog. Diyan pa lamang ay matatansya na sa kung gaano ito kalakas at tabigat. Nawit na ako mga kagiro. Nakabuaka lamang ako na nakahawak sa malit na sala. Nagdadasal na sana ay wag namang mabali yung salon yun. Papay talaga ako nito kapag nabundon ako na bangkiran. Napakadiig ko pa nun. Manipis yung pagkatawan ko. Madikarada ako. Yung problema pa sa dariting uri ng hayop, hindi ka talaga tatantanan. Malapit nang magdilim nun. Dinitiis ko ang nahawip at manid sa katawan. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya. Nagpatihulog na ako nun. Pagkabagsak ko sa lupa, nakabuwad sa akin ito. Gumagapang ako pa atras nun. At ang malala pa, nabitawan ko yung itak. Sumusunod sa akin yung bangkilan. Hanggang sa bumuelo ipunong sunggab sa akin. Ipidikip ko na lamang ang mga mata ko noon. Hanggang sa nagtaka ako kung bakit bigla na lamang nag-iigik ang malaking baboy. Pagbilat ko sa mga mata ko, pinataga ito ni tatay ng mahabang itak. Lapabang itong hininga ko at napatpinala. Tandasal sa bathala at sa Panginoong Diyos nagsinasawik ko ron. Tumba ang bangkilan. Nagmukari naman ng tatay na tulungan ko daw siya. Witari daw namin ang mga panito sa mahabang kawayan. Tapos dalhin pa uwi ng bahay. Sabi pa nito, masyado daw ako mapusok nun. Nagaan na siya kung bakit ang tadan ko doon nakabalik nun. Yun para, naiipit na ako sa baboy ramo. Mabuti na lalap na bupay niya dahil kong imbi pa. Durog-dal pa na ang katawan ko nun. Pinagtinuan niya naming buhapi ng bangkiran. Matapos itong maigaid sa mahabang kawayan. Noong nakaraping nasa bahay ay natakot pa si Puyal. Para umano aswang ang dala namin. Habang si Puning naman na hindi lumapit. Nagtanong pa sa kung saan ba daw kami nakakuha ng halimaw. Sabi ko, dyan lang sa lubat. Habang si Katay naman ay sinabing dalhin umano ang hayop sa may bapis nun. Doon muna itong sa bato at mamaya na lamang umano ng madaling araw niya asikasuhin ito. Doon na namin ito dinala sa may likuran. May maliit na batis doon. Mula yan sa bukal na nang gagaling doon din sa bubat. Itong bahay namin ay karaniwan lang. Kagaya lang ng pipikal na tirahan na makikita sa probinsya, lalo na sa mga bukid banda. Isang palapag na nakaalap ng side sa lupa. Sinaunang tradisyon ito para iwas sa mababangis na halip at baha. May biranda din pero walang silid na nabsisilbing silid tulugan namin. Puro lang yun sa sala. Doon na kami kumakain at nasa tabi lamang ito ng abuhan. May pinto patungong biranda. May pinto ding patungo sa may likod. At wala kaming padikuran. Hindi uso sa mula panahon yun ang padikuran sa bukid. To saan na lamang kami dumudumi na parang aso. Pero syempre, sa tabuyan banda. Habang tulog kaming lahat noon sa kailaliman ng gabi, medisin akutan sa kakaibang pinig. Yan bang igik ng baboy na nakakairita pakinggan? Parang nagkikis-kis ang balayero. Bumangon ako at nagtungo sa beranda. Bukas naman ang pinto kung kaya hindi ipistorbo ito sa mga kasama ko kapag lumabas ako noon. Naroroon si tatay sa beranda na natutulog. Pinapakiramdaman ko kung maririnig ko ba ulit yon. Hanggang sa may igik na naman. At dito, parang nasa may batis banda. Napakunat tamno ako. Bakit may igik patay naman na yung bangkirang tanina? Kinuha ko ang ita. Maging yung lampara na nakasabit sa beranda. Pinuntahan ko ang lugar. At doon, nawintang ako. Wala na doon ang huli namin. Ang naiwan na lamang ay yung paling baging na parabang pinagtad ng ita. Dahil nagkawasig-wasid yon.
Yung kawayan balina. Talagang balina parang hinila ito ng sabay sa magkakabilang dulo. Nakatali ito siyang kawayan na yun sabay puno ng mulawi sa gilid ng papis. Naisip kong baka ninakaw ng kusino pero napapatanong din ako na kung ninakaw yun, dapat kinalas yung taling nakarigkis sa kawayan at mulawi ni Brad. Pero parang pinuwersa. At isa pa, di ba patay na ba? Bakit may igit pa ng baboy? Umuwi ako noon at ipinalam ko ito sa Tatay Karding. Pumungas pa ito at matapos pumanwan. At kamuntikan pang malablob sa hagdan. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa may batis. Lakasunod naman ako sa kanya. Nakikita ko ang gulat na reaksyon nito na walang pinadiba sa akin nun. Ang sabi ng papay, kinuha daw ng aswang ang pangkigan. Nindakaw ito ng aswang. Nagtanong naman ako sa kung paano niya nalaman. Paliwanag pa niya. Halata naman umano sa mga bakas at nananamoy aswang pang lugar. Niginaw din ng tapay na yung baboy ramo umano ay may amoy ng aswang nun. May marka daw ang aswang na ito na makuha namin. Malamang, sinusubalibayan daw ito ng nilalaw para maging pagdain nun. Pero nauna lang kaming nakahuli dito. Hilayaan lang sa may batis dinekot na ng aswang. May punto ang tatay. Parang ganun na dahil totoo naman tira. Parang pinuwel sa karadayam Pero ang tanong, bakit may igik ng baboy? Hindi ko naman na ito sinabi sa tatay ko. Hindi din kasi ako sigurado kung igik ba talaga ng baboy yun o kinunog lang ng ibon. Basta, konti lang ang diferensya. Nakakainitan lang ng pakinggan ang narinig ko doon sa may batis. Sayang daw ayon sa tatay ko. Kahit isang buwan pang konsumo ay pwede daw yun. Ang iba, sundaman na ruto. Habang ang maiiwan naman ay gagawin kasawas. Ito yung minamarimit ng bawang latas sinukarme tapos binibilad sa araw para hindi mabulok. Masarap yung kasawas na yun. Nakapikin na ako at yun ang paborito ko nun. Parang nabdadaing ng isda. Umuwi na lamang kami noon. Pero dismayado pero da kami. Bagsak ang mukha ni tatay. Ako naman noon, dahin din pero kinulog ko na lang. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Doon ko papandawin ng mga patibong. Hindi kasi natuloy kahapon kaya sa mga oras na inalaw. Kasi sidang pa lamang ng araw sa mga punto nito. Basa ang mga damo na parang umulan kagabi pero tayo naman ang lupa. Buhat lang ito ng hamog na karaniwan na sa amin doon. Binabalot po talaga ng hamog ang lugar namin doon sa tuwing madaling na araw. May pagkakatawan-tawan na sobrang kapal ng hamog at hindi na makita ang daan doon. Maraming beses na akong nablakad sa gitna ng hamog habang kinakapa-kapa ang harapan ko. Malay nyo, may mabangga pa ako hindi naman kaya may balin palabiba. Ay nada. Tumakbo talaga ako dad noon. Hindi uso sa amin ang mahinang lakad. Mabilis kami maglakad na para bang takbo na tignan. At kung may sasadyain sa isang lugar ay tatakbuin talaga yan. Kaya nga, sanay na sanay ako sa takbuhan. Nakarating ako kaagad doon sa pinaglagyan ng mga patibong. Nasa ibabaw lang ito banda ng sapa. Kaya pala, magkakainibang anyong tubig po ang naroroon. Iba yung batis na malapit sa amin. Iba din yung nasa pinaglagyan ng mga patibong. Sangi na kasi yung daan sa gubat. Kumbaga, ito ang pagitan sa dalawang nagtatayugang mga bundok noon. Lahat ng mga patibong na tinatawag na laang at labtek ay walang huli. Maski manok labuyo ay wala din. Pero palaka naman na parang sinakinan ng yapak ko. Dismayado na naman syempre. Parang nasawi sa pag-ibig nun. Bagsak ang balikat. Ilang araw na kasi ako nagpabalik-balik pero walang ibang kuha kung hindi palaka. O hindi naman kayo malalaking daga. Tsamba na kapag may nahuling usa. Tsamba na rin kapag may nahuling baboy ramo. Pagkababa ko dun sa may sapa para maghugas ng mga paa ko,
Nakakita na naman ako ng napakalaking baboy ramo. Nagtitigan kaming dalawa. Medyo kumpiyansa ako gawa nung nasa ibabaw ako banda. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, kamukhang kamukha ito nang humabol sa akin. Walang pinag-iba sa laki at postura. Parang may pilat lamang ito. Para bang nahuli na ito dati at nakawala lang. Hindi naman pwedeng ito yung nahuli kagabi, di ba? Kasi dapat sariwa pa yung sugat. Yun ay kung buhay pa yon. Binato ko yon, pero hindi natinag. Hindi man lamang ito gumalaw at nakatitig pa rin sa akin. Kinakabahan na ako sa mga puntong ito. Wala pa namang ibang madadaanan pa uwi kundi sa babaan lang. Tatawid kasi ako doon sa may sapa. Kasi sa direksyon yon ang kinaroroonan ng bahay namin. Patagan yun, di ba? Di habulan na naman kami noon. Napatanong ako sa sarili ko kung anong gagawin ko. Binato ko ng binato. Pero ganun pa rin siya. Hindi gumagalaw. Napapamura na ako. Gutom na gutom pa naman ako doon. Makakauwi ako pero hindi magiging madali ito. Posibleng habulin ako noon at malaki ang tsansang maabutan ako. Mabilis tumakbo ang baboy ramo, Sir Sat. Lalo na yung mga bangkilan. Kumuha ako ng kawayan. Yung kaya ko lang bitbitin. Tinataga ko lang yung gamit ang itak ko. Pinatulis ko ang dulo. Dahan-dahan akong bumaba noon. Napadaan ako noon sa kumpul ng mga damo kung kaya hindi ko na nakikita ito. Pero paglusot ko na doon sa may sapa, nanikas ang katawan ko. Tao na ang nakikita ko noon. Nakahubot-hubad yun na may pangit na itsura. Kamukhang kamukha ng baboy ramo na bangkilan. Malalaki ang ipin. Hindi na magkamayaw ang loob ko noon. Dumadagundong ang hustong dibdib ko. Mayak-yak na ako noon. Hanggang sa gumapang ito, na siya namang mas lalong nagpatakot sa akin. Yung galawan nito ay para bang gagamba nakahuhuli pa lamang. Maliksi pero pahinto-hinto. Isipin niyo na lang na gano'n ang kilos niya. Basta, nakaangat ang mga siko at tuhod nito. Tapos yung dibdib ay sumasayad sa lupa noon. Ihinagis ko sa kanyang kabayan. Tinamaan ko ito. Hindi yun umilag, pero hindi tinablan. Para lamang akong nagbato ng tangkay. Nagmistulang laruan ng kawayang yon. Tumakbo na ako. Yung takbong walang lingon-lingon. At habang nangyayari ito, sumisigaw ako ng tulong. Sa maniwala man kayo o sa hindi, walang lumalabas na boses sa bibig ko. Napipi ako nun. Kahit anong pagtawag ko, namumutawi lamang ang hangin. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari. Kahit anong takbo ko ay hindi man lamang ako makausad-usad dun sa gubat na yon. Yung tipong hindi ko pa napatapaan noon ang yupain namin. Puro kakahuyam lang na animoy at pabalik-balik lamang ako doon. Pablimim ko sa likod. Nakasunod dito. Galit na galit. Patuloy naman ako sa pagtatatakbo. Hanggang sa nagdasabayan na kami. Nakita kong tumawid-tawid ito sa mga ilog. Nasa ibabaw ko lang banda yon. Naisip ko na talagang mamamatay ako noon. Napakalaki niya. Natansya ko ito nang malapit na sa akin. Paglundag sa lupa ay bidyang humarang ito sa harapan ko. At nakita o namalayan ko na lamang na dakma-dakma na niyang leeg ko noon. Sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ko alam sa kung paano niya ginawa yun. Basta nakaharap na siya sa akin. Nakakatakot siya. Napakalaki ng bibig. Yung mga mata ay kulay ng mga mata ng bangkilan. Sa madaling salita, paswang pala yun.
Maya-maya ay nagsalita itong bigya. Naaamoy ko ang samyu mula sa bibig niya. Napapapikit pa ako gawa nun. Napakainit nun at sobrang baho pa. Ayon sa pagkakaintindi ko ay naaalala ko ba umano ang ginawa namin sa kanya kahapon. Wala na. Mabilis kong napagtanto na yung baboy ramo kahapon. Siya ng dinaw animal na yun. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Hindi ko mawari kung ano itong nilalang basta. Nakakasigurado akong aswang yun. Hilaabangan niya umano ako palagi. Nadahanap siya ng pagkakatawan. Pero siya umano ang nahuli. Hindi pa siya patay nung iginaid na namin sa kawayan. Nagpapatay-patayan lamang umano siya para mairigkas ang sariling buhay. Dahil kung hindi pa umano siya napuruhan ng tatay ko, kaming dalawa ang mamamatay nun. Ama nga daw kami. Hinayaan ng sabay batis na siya namang pagkakataon niya para makatakas. Medyo, nakapagtataka lang. Nakakakit naman siya ng puno eh. Bakit inantay niya na ako sa baba? Pero syempre hanggang isip ko lang yun. Takot na takot ako ha. Hanggang sa kinaladdan niya ako nun. Ang bilis na ng paglalakad na yun. Tumatakbo siya tapos nagkakasugat-sugat na ako. Ultimong sa mga puntong ito ay hindi pa rin ako makapagsalita. Walang boses na lumalabas sa bibig ko. Hindi ko alam kung nasaan na ako. Nahihilo na rin kasi ako noon dahil nauumpog ako sa mga napaharang. Hanggang sa nawalayan ko na lamang na gabi na. Mantakin niyo! Umaga yan tapos naging gabi. Hindi ko alam. Hindi ko maipaliwanag pero ganon. Siguro ay hinimatay ako. Nasa gilid lamang ako ng isang malaking bato na may nakatarak na pawis sa likod ko. Na kung saan naman dito ginapos sa mga kamay ko nun. Basta't nakaupo lamang ako nun. Nakikita ko sa harapan ko na may mga bahay. At kung hindi ako nagkakamali, 4 yung bahay na yun. May apoy sa gitna. Napapalibutan ito ng mga bahay. May nakikita akong nakasilip sa bintana. Hindi ko maaninag kung matanda ba o bata pero duda ako na ang mga tao sa lugar na ito hindi normal. Dito na ako nakapagsalita. May namumutawi ng boses sa bibig ko. Hindi ko tulad kanina na hangin lang. Para bang ang sikip ng lalamunan ko doon kaya hindi ako nakakapaglabas ng boses. Hindi ko alam. Naiisip ko na baka kagluan yan ng dilalaw. Kahit anong pwersa ko para tumayo. Napakatibay ng pagkakagapos ko noon. Maging ang bewang ko ay nakaligkis din sa nakatarak na kahoy sa likuran. Wala akong ibang naririnig sa lugar kung hindi ang ladipik na mga kahoy na natutupok mula sa apoy at hunay ng kulisap na pagkalakas-takas. Sobrang alinsangan din sa lugar na siyang nakakapagtakagawa ng nasa loob talaga ito ng gubat. Ilang mga sandali lang, may naririnig akong pag-uusap sa likuran ko. Hindi ko masipat gawa ng hindi ko napipitang katawan ko noon. Para bang nagtatalo ang nag-uusap na yun. Puro lalaki at yung isa ay parang tunog matanda. Ito yung galit ang boses niya. Ang sabi ay bakit daw kinuha ka agad ng bata? Bakit hindi na lang daw muna magmatiyag sa mga hayop? Kung hindi ako nagkakamali, ako na ang pinag-uusapan nila noon. Tumugon naman ng medyo bata-bata ang boses. Ayon dito, kahit isang beses man lamang umano sa isang buwan. Yun lang. Kahit papano'y makatikin din sila ng tao muli. Matagal pa daw ako magiging ganap. At inip na ito. Ayon sa matanda, kung yun daw ang gusto ng karamihan, simulan na lamang daw ang kainan nun. Sa makatwid, Sir Seth, kakainin ako ng mga nakatira sa lugar.
Hanggang sa 2 palakpak ang narinig ko. Yung mga naroroon sa bahay ay naglabasan. May lumapit sa akin. Naramdaman ko ang pagkapakapa niya sa katawan ko. Sinipat ko ito at kawangis siya nung aswang na nakita ko kanina. Naalala ko yung buhok niya. Medyo kulot at nakatirintas ang dulo. May pilat ito sa katawan. At ang sabi pa, medyo malinamnam daw ako gawa ng bata-bata pa. Sabi ko naman ay pakawalan nila ako. Maawa sila sa akin at huwag nila akong patayin. Pero sa likod ng pagmamakaawa kong yon, ang mga taong nakikita kong parang katutubo ay nagtawanan. Karamihan sa kanila mga babae. May 2 bata akong nakikita pero nasa bahay banda yon. Ang dumi nila tingnan. Yung tipong hindi naliligo at animoy pinamahayan ng sangkatutak na mga kuto at terapata mga ulo. Ang mga ngipin pa nila ay parang puro na ng bulok nun. Napakaitim. Pero yung mga parting pangil, malalaki. Kimalagan ako nitong nakahuli sa akin. Yung iba, kumuha ng lantay yung malapad na lamesang gawa sa kawayan. Nilatagan yun ng mga dahon ng saging nun. Para bang kikilawin ako ng buhay. Dami mo lang ang pagmamakaawa ko. Paulit-ulit kong sinasabi na gusto ko pang lumaki. Gusto ko pang mabuhay. Huwag nila akong kakatayin. Pero wala. Walang nakikinig sa akin nun. Hindi ko man lang nakuha ang simpatsya ng alinman sa kanila. Ang sa tingin ko noon nasa lampas 10 ang bilang nila. Bukod yan doon sa mga batang naroroon lang sa bahay. Nakasilip yan at nakanga ang bibig na para bang gutom na gutom. Naiisip ko na noon na magiging laman na ako ng tiyan nila. Magiging dumi na lamang ako. Nilagay ako sa may lantay. Pinali ang mga paa ko sa bawat kanto. Nakabuka ka ako noon. Tapos yung mga kamay ko naman ay hinila at ramdam kong parang mabubunot na ito. Pinali din yon. Hindi ako makagalaw. Nakapalibot sila sa akin. Maawa naman kayo sa akin Kapayat ng katawan ko Wala kayong makakain matino dito. Mamili na lang kayo ng medyo malusog. Patabain niyo muna ako. Hindi ko alam pero yun yung pangungusap na sinabi ko talaga nun. Payat naman talaga ako. Nagbabaka sakali ako noon na ikulong muna nila ako. Patatabain kumbaga. Wala na akong ibang naisip Desperado na ako nun. Maya-maya ay para akong sinilaban. Naging sobrang init. Unti-unti silang pumapangit. Kitang-kita ko silang lahat. Meron pang ang nagubad na babae. Pumatong yun sa may lantay. Dun siya sa gilid ko naging halimaw. Yung nakahuli sa akin ay pumatong din sa lantay. Inaamoy-amoy yung nasa bandang tiyan ko nun. Hanggang sa inangat na ang kamay tapos kitang-kita ko yung sobrang titigas na mga daliri na sasakmal sa akin nun. Pinikit ko na lamang ang mga mata ko tapos inalala ko yung mga kapatid ko, yung tatay ko, at mga sandaling masaya kaming magkakasama. Ultimo yung mga kaibigan ko at mga alaga naming hayop. Parang namamaalam na ako nun. Pero walang nangyari. Narinig ko na tila naggalawan sila. Umalog pa yung lantay. Pagdilat ko ng mga mata, wala na sila. Mga segundong namagitan, putok na ng baril ang narinig ko sa lugar. Umalingaw-ngaw talaga yun na may kasamang sigawan. Pagsilay ko sa likuran ko ay nakita ko si Kuya Buning. Tumatakbo patungo sa akin na may bitbit na itak. Layak ako nun. Mumuntong hininga at nagpasalamat. Sabi ng kapatid ko ay nagkagulo daw sa amin na mawala ako. Nagdududaw mano ang tatay na baka namaman daw ako pero nang makita nila doon ay mga bakas lamang umano ng aswang. Ginalugad nila ang lugar pero hindi daw nila natutunton.
hanggang sa may tumulong ng mga tanod nun. Nagpasama din ng isang albularyo para kahit papano may kaakibat si Tatay Carding sa pagsunod sa bakas na ito. Mabuti daw at buhay pa ako. Sabi ko naman kung nahuli sila kahit ilang mga segundo lang, wala na. Nagtanong ako sa kung nasaan na sila tatay. Ang sabi naman sa akin ni Kuya Buning, hinahabol umano ang mga aswang. Marami daw sila magkakasama. Hindi ako halos makatayo. Para bang napilay ang kilikili ko noon. Inalalayan na lamang ako noon ni Kuya Buning. Nakita ko na may nakatokang mga tao doon sa mga bahay ng aswang na parang susunugin nila. Hanggang sa dumilim na ang paningin ko, hindi ko na alam kung anong sumunod. Nagising akong nasa bahay na, pero madilim pa rin. Katabi ko si Buning. Nilalagnat ako noon, hindi makabangon. Pagtingin ko sa mga kamay at pako ay may mga telang binalot dito. Yung ulo ko ay may tela din at nangangamoy halamang gamot. Nagtanong ako kay Kuya Buning kung nasaan na si tatay. Ay naman dito, hindi pa daw umuwi. Siya lang umano ang kumarga sa akin patungo sa bahay. Siya din ang naglagay ng tela at mga gamot matapos mahugasan ang katawan ko noon. Si Poyang, nasa uluan ko banda. Nakahawak sa noo ko habang tulog ito. Muli na naman akong umiyak noon. Nilinaw ko talaga na patay na sana ako. Sinabi ko ang lahat na nakakita ako ng baboy ramo. At itaran din yung baboy ramo na nahuli namin ng tatay. Naging tao yun na may posturang napakapangit. Ang sabi ni Kuya Buneng ay bangkilan umano yung aswang na yon. Ito din ay base sa albularyo na kausap ni tatay. Hindi naman daw dapat nananalasa ito. Maliban na lang kapag nabigyan ng pagkakataon. Aandar ang pagiging hayok nito sa laman ng tao. Lalo't paborito daw nitong karne. Ay ang karne ng tao. Nahuli ako, kuya. Kinadadkad ako. Nahimatay ata ako nun kasi nga pagkagising ko nakatali na ako dun eh. May bahay na. Pero lugar rin ng mga aswang. Yun din po ba yung pumatay sa nanay? Hindi. Iba daw eh. Sabi ni tatay, tik-tik daw yan. Pinaliwanag ng albularyo kung bakit hindi ka daw dinamay. Baka may marka ka daw ng bangkilan nung isinilang ka. Markado ka na nila. Nakalaan ka para maging pagkain kaya inaabangan ka palagi. Parang may punto. Tama naman. Bakit nga ba hindi ako dinamay noon sanggol pa ako? Baka nga nakalaan na ako para maging pagkain ng mga bangkilan. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko na mag-usap ang aswang na hindi pa nga daw ako ganap nun. Baka inantay ako maging malaki-laki konti at may mga laman na. Sinabi ko yun kay kuya. Pero ayon naman dito, yun din umano ang nasa isip niya. Basta maniwala na lamang daw ako sa mga sinabi ng tatay. At yung albularyo kasi nga, sila naman ang mas nakakaalam. Pero di bali na. Ang importante sa akin noon ay buhay pa ako. Sila tatay, umuwi pagsapit ng tanghali. Napatay daw nilang ilan sa mga ito pero ang karamihan ay nakatakas. Pero sigurado silang hindi na babalik sa lugar. Sa oras daw kasi no may makaitas sa pinamumugaran ng mga ito. Lilipat yun baganap na naman na matataguan. Kung sakaling hindi ako nailigtas ay wala akong may bababing ganitong kwento. Karalasan ko. Dahil yung masasabi ko talagang higit pa sa nakakakilabot. Isipin niyo kung payo pa ang lasa kaladahin ko, di ba na? Kawan ang pag-asa ding tatakpo sa biwan niyo. Hindi ko alam pero napatawa mo talaga ako na. O yung mong pagpunta ko sa gubat. Natatakot ako mag-isa. Lalo na kung manghuhuli ako ng baboy mo. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.